Ah, isa po yung JCO, isa po yung Israel, Panginoon, na flag. Yung pinakita mo sa akin, Lord God. At alam ko, Lord God, na it's because JCOB, Lord, ay aabutin, Panginoon. Hindi lang po ang Pilipinas, hindi lang po yung Japan. But Lord, even po sa Israel. And Lord, not just Israel, but Lord God, more countries, Panginoon, ang iaabutin mo, Lord God, sa pamagitan ng Jesus Christ, our banner. And Lord God, gamitin mo ang bawat isa. At gamitin mo po ang mensahe na ito, Panginoon, Lord, upang mas maunawaan po namin na bawat isa po sa amin, Lord, regardless sa aming mga edad, regardless sa aming mga background, regardless, Panginoon, sa mga status namin, Lord God, kayang-kaya mo kaming gamitin. Lord, manguna ka sa amin, Holy Spirit. Every corner of this gimit, Lord God, fill this with your presence. Holy Spirit, move freely in this place. And Lord God, move in our hearts. Transform us, O God, through your word. Marami pong salamat. Be glorified. And Lord, lead us in your message. We thank you, God. In Jesus' name, amen. Thank you, God. Hallelujah. Ayan, so may nagsagot. When I knew Jesus as my Savior and that He is the only treasure. Amen. Knowing God and serving Him. Praise the Lord. Ayan, so purihin po ang Panginoon, dahil naunawaan na po natin, yung greatest treasure. But allow me, na pag-uusapan natin ngayon ito, greatest treasure. Mahalaga, kahit alam mo, iba din pag naalala, oo nga, yung greatest treasure ko, kasi minsan umiiba yung landas natin Okay, so madalas mo din bang marinig yung ang unfair ng mundo? Nasasabi niyo na po, ang unfair ng mundo. Para na akong, tinakloban ng langit at lupa. Diba? Napaka-unfair ng mundo. Napaka-unfair. Kapag andun ka sa pinakamatinding sitwasyon, nagsiserve ka naman. Mami, LV, faithful ka naman. Pero bakit mas matindi yung pagsubok mo ay sa kanya? Hindi naman siya mananampalataya Napaka-obedient mo naman sa Lord. Lahat na lang, inattendan mo na. Diba? Pero bakit mas masarap pa yung ulam niya kaysa sa'yo? Napaka-unfair naman yan. Diba? Madalas nating sabihin na napaka-unfair ng mundo. But ngayon, pag-uusapan po natin ang istorya ni Asaph. Asaph. And we will focus on Psalm 73. Alam niyo po, isa po sa pinaka matinding sinulat ni Asaph sa Psalms ay Psalm 73. Okay. Kung titignan po natin yung mga awit or yung Psalm, makikita po natin ang kanyang pangalan sa Psalm 50 and Psalm 73 to 83. At madalas tinatawag po itong Psalms of Asaph or awit ni Asaph. Si Asaph po ay inappoint ni King David na mag-minister bago pa po ang Ark of the Covenant. Alam niyo po yung responsibilities ni Asaph? Naglilid po siya ng worship. So, worship leader siya. Nakita kanina si Mami LV, naglilid din ng worship. Sina Mami Amelia, naglilid ng worship. Halos lahat dito naglilid ng worship. Sina Ate Eds, okay? And playing musical instruments. Gumagamit din po siya ng instrument. Okay? Siya ay nagpupuri sa Panginoon. And he is singing praises to God. At alam niyo po ang maganda kay Asaph, nagpro-prophesy po siya through music. Isa yun sa gift niya. The through music po, nagpa-prophesy siya, nagde-declare siya ng mga prophecy. So, very gifted nung si Asaph, At kung titingnan natin yung buhay niya, ay lumaki po siya doon sa ninuno niya na mga Levites. Dahil galing po siya sa tribe of Levi. Okay, kung titingnan po natin, pag sinabing Levi, sila po ay mga, kumbaga, descendants. Or yung mga descendants nila ay galing sa mga full-time sa Lord. Kung sa panahon po natin ngayon, sila yung mga full-timers. Okay, kung titingnan po natin, sila yung talagang tinawag ng Panginoon. In fact po, doon po sa 12 tribes na tinatawag, si Levi po ay wala po siyang na-receive na large territory, Hindi po siya nahatian ng large territory na katulad ng iba dahil meron pong kakaibang yaman or kakaibang pamana sa kanila. Ito po ay meron po silang sariling lugar, sariling lupa, sariling tahanan, at meron pong nagsusustento sa kanila.
Okay, sinusustentuhan po sila. At sila po ay nakatira doon po sa templo ng ating Panginoon. At kakaiba din yung pag-sustain sa kanila ng Panginoon, sila ay mga full-timers. Kaya nga meron tayong tinatawag na tithes. Mostly yan yung tithes natin, yung 10% natin, lalo yung mga first fruit nila, yung mga ani nila, literal na inaani nila yon, yung mga magsasaka, nagbibigay ng mga prutas, mga vegetables, kasi yun yung mga sustento ng mga full-timers. So doon, kaya nagkakaroon tayo ng tithes, okay? And isa po si Asaph, sa makikita natin na gamit na gamit ng Panginoon, lalo po sa pag-awit. Kaya kung titignan natin yung awit or yung psalm, kapag nagsusulat ka ng kanta, hindi ko po alam kung sino nag-compose dito, or kung ikaw ay umaawit, dapat may emosyon. Emosyon. Kaya ang keyword ng psalm ay emotional. Kasi hindi pwedeng umaawit ka na walang emosyon. Kaya kung titignan po natin dito sa buhay ni Asaph, yung mga awitin niya, nilalabas niya yung nararamdaman niya. Nilalabas niya yung hinaing niya sa buhay. At ito po yung naging hinaing ni Asaph, mga kapatid. Makikita natin dito yung realidad. Kahit po pala si Asaph, alam niyo po yung pinaka-struggle niya? Inggit. Envy. Okay, envy. Nag-struggle po dito si Asaph. Sabi niya sa verse 1 and verse 2, ay sabi niya sa 1 and 2, kasi pag 10 pala, wala po yung verse. Kasi awit po yan. Okay, so sabi po dito, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak, sabi niya, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. No one can deny it. God is really good to Israel and to all those with pure hearts. Hindi mo na maitatanggi, sabi niya, kilala ko yan si Lord. Mabuti yan sa buong Israel. At lalo na sa mga may purong puso. Sabi niya, pero I nearly miss seeing it for myself, pero bakit hindi ko nakikita sa sarili ko? And here's my story. I narrowly missed losing it all. Alam ko yun kilala ko si Lord, mabuti siya. Bless niya yung mga taong sumusunod sa Kanya, pero bakit ako hindi? Pero bakit hindi ko yun nakikita sa sarili ko? Pero bakit ako, napag-iwanan na ako? Bakit lahat sila lumilevel up na? Pero bakit ako hindi? Hindi ko nakikita sa sarili ko. Sabi niya, I nearly miss seeing it for myself. Hindi ko makita sa sarili ko. Oo naman, mabuti si Lord, din niya connection yun, pero bakit sa akin hindi? Diba? Nung inaawit niya ito, nilalabas niya yung hinaing niya sa ating Panginoon. At alam niyo po, sight can be deceiving. Sabi ni Asaph, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masasama. Ngayon, tingnan natin yung ating mga politicians. Mga mayayaman yan, di ba? Konektan yung mga politicians. Sako-sako, ang dami nilang nakukuha. Nainggit si Asaph. Yung mga taong yun, yung mga nasa posisyon, mga mayayabang. In fact, nung sinulat niya po ito, tumingin-tingin siya sa kanyang paligid. Nung nasa labas siya, tignan niya yung mga paligid. And then, nagkaroon siya ng realization na ganito. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masama. Parang sinasabi niya, ang unfair naman ng mundo. Napaka-unfair. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat kataway malakas. Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga taong mayayabang. Yung mga taong hindi nga nag-church Pero ba't ang sasarap ng ulam? Ba't ang daming pera? Ba't ang daming kayamanan? Bakit merong lupa, may bahay, may kotse? Naiinggit ako. Yun yung totoong nararamdaman ni Asaph. At isa sa kagandahan kay Asaph, honest siya sa nararamdaman niya. At sabi dito, di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Lord, nagsiserve naman po ako sa iyo Binigay ko nga yung buhay ko sa iyo, pero bakit sardinas yung ulam ko ngayon? Yung unbeliever, Lord, sinigang yung ulam niya. Alam niyo po, dumating dito sa JCOB Caloocan na hindi naman laging okay May times na kailangan, alam mo, at okay sa iyo na mag-ulam ng toyo. Buti ako, sanay ako. Toyo, mantika, masarap na yun. Diba? Toyo, mantika, sardinas, tuyo. Okay na yun. Kami nga dati, wala talaga makain sa buong maghapon. Minsan kukuha lang kami ng saging, hindi pa hinog yun, tapos ilalaga. So yung mga ganong bagay, pero alam nyo po, naging honest si Asaph.
Bakit po sila? Ang tindi ng blessing. Pero bakit po ako? Worship leader po ako. Nagpa-prophesy po ako. Yung gift ko pinapagamit ko, Lord. Pero bakit? Bakit napaka-unfair? Alam niyo po, sight can be deceiving. Yan yung nakikita niya eh. Diba? Nakita mo na din ba yan? At nasabi mo na rin ba yan na bakit sila? Bakit ako? Ganto ako. Diba? Sabi niya dito, ang pagmamalaki ay kinikwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Alam niyo, sinasabi dito ni Asaph na, ba't yung mga masasama? Yung mga gumagawa ng mga karahasan, yung mga na may mga masasamang isipan, yung mga taong mayayabang, bakit sila pa yung umaangat-angat sa buhay? Yung mga korap sa Senado, bakit sila pa yung umaangat-angat sa buhay? Bakit sila ang yayaman nila? Ang unfair naman po yan, Lord. Diba? Ang unfair naman yan, Lord. Pero alam niyo po, sight can be deceiving. Hindi lahat ng nakikita mo, ay yun talagang totoo. Because sometimes, nakadepende sa nakikita natin, yung nararamdaman natin. At yun, nagpa-function na yun sa mind natin, yun na yung ine-entertain natin, kasi ang nakikita ni Asaph nun, kawawa naman ako, buti pa sila, sana all. That is the mindset of Asaph. Kasi nakafocus siya sa nakikita niya, sa paligid niya. Alam niyo po, isa sa nakita natin dito, sabi sa 12, ang mga masamay ito ang kagaya, di na kinukulang ay naghahanap pa. This is the reality. Yung mga taong meron na, more pa ng more. Di ba, kagaya ng mga businessman. Ang mga businessman, matatalino yung mga yan, mautak meron nga yung, di ba, kaya nga sila nagbi-business, para yung meron sila, mapalago pa ng mapalago hanggang sa yumaman sila ng yumaman ng yumaman. This is the reality. Ang mga masamay ito ang kagaya. Di na kinukulang, ay naghahanap pa. Minsan meron na tayo, pero gusto mo pa. You want more. More. Because you know what, mga kapatid, material things will never be enough. Hindi magiging sapat ang material na bagay. At minsan, o madalas, nakafocus tayo sa mga material na bagay sa paligid natin. Kaya madali tayong ma-discourage. Dahil nakafocus tayo sa kung ano yung nakikita natin at sa kung ano yung meron sa iba na wala sa atin. Dahil kapag naintindihan mo that material things will never be enough, hahanapin mo yung satisfaction hindi sa material na bagay, kundi sa ating Panginoon. But, nakita po ni Asaph, yung mga masama kagaya nito, meron na eh, di ba? Naghahanap pa, yung mga korap. May kaya naman sila eh, mayaman naman sila eh, pero hindi pa rin sila nakokontento. Hindi pa rin sila nagkakaroon ng grateful heart. At ito po yung mahirap. Okay? Ngayon, kung titignan po natin, sabi sa Matthew 6, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Alam niyo po mahalaga ang pera, right? Mahalaga po ang pera. Pero kung titignan natin sa context ng Matthew 6, sabi ko, Lord, sa dami-daming pwedeng i-compare sa'yo, bakit pera? Pwede namang magulang, asawa, or ibang bagay. Pero bakit pera? Kasi sabi doon, isa lang dapat yung maging master mo. It's either maging master mo si Lord or maging master mo si pera. Bakit hindi ibang bagay? Kasi alam niyo po ang pera, napakalaki bagay ang pwedeng magawa ng pera. Dahil sa pera, corrupt ang gobyerno natin. Dahil sa pera, nag-aaway ang mag-asawa. Dahil sa pera, madaming nasisirang relasyon dahil sa pera. Pag bali-baliktadin man po natin ang mundo, malaki ang nagagawa ng pera. Okay? Kaya pera ang inihalin tulad
sa ating Panginoon. So, dalawa lang yan na pagpipilian. Piliin mo si Lord or piliin mo ang pera. Kasi kung sino yung pipiliin mo doon or ano yung pipiliin mo doon, yun yung magiging Diyos mo. Kung mas mahal mo ang pera, ang kayamanan sa mundo, kaysa sa Panginoon, pera ang Diyos mo sa buhay mo. Kaya po kung titignan po natin sa Timothy, ang sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Hindi niya sinabi na the money is the root. Hindi naman masama ang pera, pero pag minahal mo ng higit, kasi yung love na ginamit doon ay agape, at ang agape ang may pinakamataas na uri ng pag-ibig. At kapag minahal mo ang pera ng higit sa lahat, may problema na. Kaya nga po sabi dito, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Kung nag-i-invest ka dito sino po dito yung may mga insurance? Sino po dito yung may mga ipon na, nag-i-invest, nag-i-impok? Wala pong problema doon. Mahalaga po yun. Diba? Pag may emergency, kapag may mga kailangan tayo, okay lang po yun mag-invest dito. Pero kung ikaw, nag-i-invest ka lang sa mundo, at nakalimutan mo mag-invest sa langit, may problema. Kasi sabi dito, yung kayamanan dito sa mundo, nawawala. Hindi yan magtatagal. Di ba? Minsan nanakawin pa nga eh. May mananakaw pa nga eh. Sila po dito naranasan mawalan, nakawan. No? Walang kasiguraduhan ang kayamanan dito sa mundo. Kaya kung mag-iimpok ka na lang din, mag-invest ka sa langit. Invest ka sa langit. Kaya nga po ang sabi dito sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, naroroon din ang puso mo. Kung nasaan yung kayamanan mo, andoon yung pinakapuso mo. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. The question is, ano yung laman ng puso mo ngayon? Ano yung yaman ng puso mo ngayon? Tao ba yan? Pera ba yan? Anong bagay yan? Kasi kung ano yung kayamanan mo, kung ano yung tinitignan mong pinakamahalaga sa lahat, yun yung nasa puso mo. Kapag ba tinignan niya puso mo ngayon? Kapag ba inopen yung heart mo ngayon ni Lord, ano kaya ang makikita niya? Alam niyo kaya madaming nawawala sa Panginoon dahil mas ginusto ang kayamanan ng mundo kaysa sa kayamanan ng Panginoon. Pagbalik-balik na rin man natin, marami ang nagsabi na maglilingkod ako, Lord, i-bless mo lang ako, bigyan mo lang ako ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho at kumita na ng malaki, nawala na sa Panginoon. Katulad ng sinabi ni Mami LV po kanina, marami naman gusto sa una, 'di ba? Pero kapag andun na, nasilaw na sa pera, nasilaw na sa ibang motibo, sa ibang bagay, nawawala na sa Panginoon. At yun po ang nakakatakot. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ngayon, kung maiintindihan mo kapatid, na hindi nagtatagal ang kayamanan sa mundo, mas mag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. At kapag naintindihan mo na yung treasure sa langit, it will never fade away. You will prioritize God over everything. You will prioritize God over everything. Check nga natin yung puso natin. Ano ang pinakalaman ng puso mo? Kasi kung ano yung pinakalaman ng puso mo, yan ang pinakakayamanan mo. Kung tao yung andyan, si hubby, si wifey, si jowa, si kapatid, si mama, papa, pera, bagay, ibig sabihin yan ang pinakayamanan. It's very important for us to check our heart. Minsan sarili mo nga kaya nalalayo tayo sa Lord kasi mas pinapahalagahan natin yung sarili natin, yung kagustuhan ng flesh natin, kagustuhan ng sarili natin kaysa sa kagustuhan ng Panginoon sa atin.
Alam niyo po sabi dito, the bitterness when we keep on complaining. Sabi sa 13, samantalang ako, malinis ang palad. Nagkaroon ng bitterness si Asaph eh. Kasi nakita niya yung mga unbeliever, yung mga hindi naman sumusunod sa Lord. Eh, kasi sumusunod naman si Asaph eh. Faithful si Asaph eh. Nagpa-prophesy pa nga. Pero, sa pagkukumpara niya, nagkaroon siya, naging complainant siya. The moment we compare ourselves to other people, doon ka magsisimulang mag-complain. Pwede kang mag-complain and it will cause bitterness. Kapag nag-focus ka sa meron sa iba na wala sa'yo, you will start complaining. Pero pag nag-focus ka sa meron sa'yo, you will start for being grateful sa Panginoon. Sabi niya, sila, mga unbeliever, tapos ganto ganyan, grabe yung blessing, daming nangyayari. Pero ako, samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasala at lubos na nag-ingat. At ang aking natamoy kabigo ang lahat. Wala akong mintis sa Sunday service ng JCOB Israel. Lagi akong sumasama sa morning prayer. Lagi kong ginagawa yung devotion ko. Pero bakit hanggang ngayon bigo ako? Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap. Sa tuwing umaga'y parusa ang gawad. Just imagine the bitterness ng puso ni Esau dahil lang sa kinumpara niya yung sarili niya sa mga nakikita niya. This is the reality. Eh bakit sila ang saya-saya? Ako nagkakandahirap ako dito na mag-message na sana mag-join ka na, sana mag-join ka na. Eh sila, ang saya-saya lang nila, pero ako, nagsasacrifice ako, nahihirapan ako. Bakit ganon? Hindi ko deserve to. Unfair. Ginawa ko naman lahat, pero bakit hindi pa rin sapat? Nagkakaroon tayo ng bitterness sa ating mga puso. Mga kapatid, sabi dito, kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Ito maganda kay Esau. Sabi niya, sinulat niya na lang eh. Kasi hindi niya mag-voice out eh. Di ba kasi pag leader ka, you need to be careful to your words. Sasabihin mo din sa kanila. Sabi niya, kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Sabi niya, parang hindi okay yun eh. Pero ay sabi niya, sinikap kong ito'y saliksikin. Gumawa siya ng paraan para mas maunawaan niya. Bakit ganun? Bakit anong nangyayari? Nag-evaluate siya. Nag-seek siya ng katotohanan. Dahil napakahirap, totoo naman. Eh, bakit yung unbeliever, grabe yung blessing, akong sumusunod sa Lord, hindi. Tapos kapitbahay ko pa, nakikita ko lagi kung paano umapaw yung pagpapala sa buhay niya. Hindi ko maintindihan, Lord. Pero sabi niya, sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap mang ito'y unawain. Alam niyo po yung natuklasan niya. In 73:17, gayon man sa templo'y doon ko natuklasan. Ibig sabihin, hindi mo mahanap ang sagot sa swimming pool kapag tayo gagala. Mahanap mo ang kasagutan sa presensya ng ating Panginoon. Every time that you are confused, every time that you are seeking the truth, ang kasagutan ay laging nasa Panginoon. Hindi natuklasan ni Esau yung katotohanan nung siya'y lumayo sa Lord, kundi natuklasan niya nung siya'y mas lumapit pa sa ating Panginoon. Ito po ang natuklasan niya. Ang masasama ay mapapahamak. Kahit pala napakaraming kayamanan dito sa mundo, pero walang Diyos, mapapahamak po sila. Ito yung naintindihan niya eh. Sinaliksik niya ito kaya hindi ito basta-basta. Kaya nga we are so blessed kasi ang tagal itong sinaliksik ni Esau. Ngayon, parang pinapasa niya sa atin, ito yung na-research ko, ito yung nalaman ko, na talagang pinag-aralan ko. At nalaman niya lang ito sa presensya ng ating Panginoon. May mga kasagutan na hindi mo mahanap sa Google. Hindi alam yan ni ChatGPT.
May mga kasagutan na hindi mo mahahanap kahit search pa tayo ng kung saan-saan. Mahahanap lamang natin sa presensya ng ating Panginoon. Yung time na yun, very frustrated siya, very bitter na yung heart niya, kino-compare niya na yung sarili niya. Ito yung na-realize niya. When my thoughts were bitter and my feelings were hurt, I was as stupid as an animal. I did not understand you. Ito yung na-realize niya. Nung siya'y pumasok na sa sanktuaryo ng ating Panginoon, nung siya'y nagbabad na sa presensya ng ating Panginoon, alam niyo po, nakita ko dito, na kapag ikaw ay nagsimula nang magbabad sa Diyos, di ba? Napaka-bitter natin, napakataas ng pride natin, pero sa presensya ng Diyos, hinahumble niya tayo. In God's presence, wala ka na magagawa eh. Ma-humble down ka talaga eh. Diba? Naranasan niyo na po ba yun? Yung ang taas-taas ng pride natin. Tapos once we start praying to God, once we start soaking in the presence of God, hinahumble ka na lang ni Lord. Makikita mo lang sarili mo na sabi mo, ay napakamakasalanan ko pala. Hindi ka na nagpo-focus sa pagkakamali ng iba, nakita mo na yung pagkakamali mo. Because the holiness of God will expose your sins. When my thoughts were bitter. Kasi kanina, nag-focus siya sa mga kasamaan ng ibang tao. Pero nung pumasok na siya sa presensya ng ating Diyos, nakita niya na kung gaano siya kasama. And that is the reality. Kapag wala tayo sa presensya ng Diyos, ang makikita lang natin ay kasamaan ng iba. Pero kapag andoon ka sa presensya ng Diyos, makikita mo kung gaano ka na makasalanan. And the more sinful yung mafe-feel mo, the more sinful you are, ay mas makikita mo na kailangan mo ang Panginoon. And the closer you are with Christ, habang papalapit ka ng papalapit sa puso ng Diyos, mas makikita mo na napakatindi pala ng kasalanan natin. You will be more sensitive, kahit maliliit lang na kasalanan. For example, may nasabi ka na sa iba okay lang, pero sa'yo very sensitive. Hindi dapat ganun. Mas sensitive ka na kasi alam mo na, nag-regrib mo na si Holy Spirit. And yung moment na to, nakita na ito ni Isa. Nakita niya ito sa presensya ng Diyos. Sabi niya, when my thoughts were bitter and my feelings were hurt, I was as stupid as an animal. Inihambing niya yung sarili niya sa isang hayop. I did not understand you. Hindi pala kita naiintindihan, Lord. Noong mga panahon na pinipili ko yung ibang bagay, yung mga panahon, Lord God, na akala ko yung kayamanan ng mundo ang kailangan ko, kaya lumayo ako sa'yo, kaya naging bitter ako. Lord, hindi pala. Napaka-stupid ko pala, napaka-foolish ko pala dahil hindi kita naiintindihan. Lord, napaka-bitter ko pala. Kasi kanina, nung wala pa siya, hindi pa siya pumasok sa sanktuaryo, siya sabi niya, malinis ang aking palad, di ba? Ako na may sumusunod sa Panginoon. Pero the moment na nag-start na siya sa presensya ng Diyos, siya makapasok sa presensya ng Diyos, nakita niya na, ay, bitter pala ako. And hurt lang pala ako. Nasaktan lang pala ako. And I was as stupid as an animal. I did not understand you. Kaya alam niyo po, minsan, kapag hindi natin maintindihan yung sitwasyon, alam niyo yung pinakamagandang gawin, or madalas na pinakamagandang gawin, pumasok ka sa presensya ng Panginoon. Hindi na limitado ngayon ang presence ni Lord sa templo. Kasi dati, yun sa pinaka-templo nila. Pero ngayon, wherever you are, you can enter to the holy throne of our God. Kahit nasaan ka. Mga kapatid, ito yung realization niya. Gayon pa may sinasamahan mo ako. Sa aking paglakad ay inaakay mo ako. Sabi niya, oo nga kahit di pala kasing yaman nila, pero sila naman, mapupunta sila sa impyerno. Hindi naman maganda yung kakalabasan or kaya mararanasan nila yung bad consequence. Ako, naglilingkod ako sa Lord Sinasamahan pa ako ni Lord. Sa aking paglakad, inaakay pa niya ako. Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Ibig sabihin, kahit hindi pala ako ganun kayaman dito sa mundo, pero meron akong buhay na walang hanggan. Yet I always stay close to you.
And you hold me by the hand. You guide me with your instruction. And at the end, you will receive me with honor. Hallelujah. Kahit po pala hindi natin makamit ang kayamanan dito sa mundo, mga kapatid na katulad nila, ito ang pinakamaganda, Mami LV. At the end of the day, God will receive you with honor. Yung doon sa langit, i-welcome ka niya, welcome, my good and faithful servant. And that is the best thing na pwede nating maging kayamanan. Hindi naman sasabihin doon, welcome, the richest man in the world. Hindi sasabihin ni Lord yun, welcome, the CEO of. Hindi niya sasabihin yun, welcome, the owner of Ferrari. Hindi yan yung batayan ng yaman. Kundi yung meron tayong presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Mas nakita ni Asaph na, complain ako ng complain, pero higit pala yung kayamanan ko, kasi yung kayamanan pala nila hukupas, yung kayamanan ko, presensya ng Diyos. Sinasamahan ako ni Lord, ginagayad ako ni Lord, kahit may mga pagsubok ako sa buhay, kahit may mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero hinahawakan pa rin ako ng Panginoon. At sabi niya, at the end of the day, you will receive me with honor. God will receive you with honor. Hindi lang siya presidente, kundi ang hari ng mga hari, ikaw ay kanyang marangal na tatanggapin sa kanyang kaharian balang araw. And that is the greatest treasure na pwede po nating maranasan. Mga kapatid, God alone is worthy to be desired for. Sabi po dito, to Psalm 73, sino pa sa langit, kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Whom have I in heaven but you? Kanina, di ba, makikita natin si Asaph. Bakit sila, Lord, ganito? Bakit ako walang ganyan? Lord, tingnan mo siya. Bakit ako ganito? Pero at the end of the day, the moment na siya'y pumasok sa presensya ng Diyos at siya'y nagbabad sa presensya ng Diyos, nakita niya, mga kapatid, na sino pa sa langit kundi ikaw lamang, O Diyos. At maging sa lupa'y, ikaw lang pala yung kailangan ko. Hindi ko pala kailangan ng magarang sasakyan. Hindi ko pala kailangan ng limpak-limpak na salapi. But Lord, sabi niya, you alone is my satisfaction. Whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. Lord, ikaw lang ang kailangan ko. Because when you have God, you have everything you need. In the presence of the Lord, there's the fullness and completeness of what you need. Kapag may presensya ng Diyos, protection, check. Guidance, check. Provision, check. Susunod na lang lahat yan. Dahil ang kayamanan sa mundo, resources lang po yan. Pero kapag connected ka lagi sa source, hindi ka mauubusan ng resources. Sino ang unahin mo? Provider or provision? Because when you choose provision, mauubos at mauubos. Pero kapag pinili mo ang provider, patuloy na dadaloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, again, sabi ni Asaph, whom have I in heaven but you? This is a very heartfelt na sinabi niya. Lord, sino pa sa langit? Kundi ikaw lamang. Ano pa bang kailangan ko, Lord? Ikaw lang yung kailangan ko, Lord. Di ba? From the bitter heart, and then once na lumapit na siya sa Diyos, naintindihan niya na ito. Sabi niya, ang hirap-hirap unawain, Lord. Pero nung pumunta siya sa presensya ng Diyos, naintindihan niya that God alone is worthy to be desired for. Mga kapatid, He is all you need. Sabi sa Psalms 73:26, madalas natin itong makita siguro, sabi dito, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. My mind and my body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need. In TPT, Lord, so many times I failed. Na-realize niya. Let us evaluate ourselves right now. Ilang beses mo na bang nabigo ang Panginoon? Ilang beses na tayong napagod, nanghina. Minsan,
Kaya na lang tayo nagpapatuloy kasi hinahawakan pa tayo ng Diyos eh. Pero kung tayo lang, ilang beses na nating nabigo ang Panginoon. Sabi niya, Lord, so many times I fail. Awit po to very emotional to. I fall into disgrace, Lord. Paulit-ulit kitang nasaktan. Paulit-ulit kitang nabigo. Paulit-ulit akong bumagsak sa kasalanan, Panginoon. Paulit-ulit akong nakagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa'yo, Lord. But when I trust in you, nung mas nagtiwala ako sa'yo, nung lumapit ako sa'yo, Lord, I have a strong and glorious presence, protecting and anointing me. Kaya Lord, forever, you are all I need. You are all I need. Kasi sa lahat ng pagkakataon na nabigo natin ang Diyos, never niya tayong binigo. Sa mga panahon na tayo nagkukulang sa Panginoon, hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo, kapatid. At ganun kasarap na merong Diyos sa buhay. Na Lord, so many times I fail. Maraming pagkakataon, hindi lang once, twice, thrice, 1,000 times, million times. Pero minamahal pa rin tayo ng Diyos. And I have a strong and glorious presence, protecting and anointing me. Kaya Lord, habang buhay, ikaw lang ang kailangan ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nawa po ito yung maging puso natin, dadaan sa punto, nakatulad ni Asaph, parang makikita mo, i-compare mo, magkaroon tayo ng bitter heart, pero hindi dun natapos eh. Sinaliksik yun ni Asaph. Pumasok siya sa presensya ng Diyos. Lumapit siya sa Panginoon, hanggang sa mas naintindihan niya na, Lord, ikaw lang pala yung kailangan ko. Your riches in heaven is not based on your riches on earth. No? Hindi porket hindi ka ganun kayaman dito or kung titignan mo yung mga nasa paligid mo, parang higit sila, pinagpapala isa sa'yo. But you know what? Sabi dito, those who abandon the worship of God will perish. Mayaman nga, pero wala namang Diyos. Hindi naman sumusunod. Diba? The false and unfaithful will be silenced, never heard from again. May mga Christian ngayon, di ba? Pero kung titignan mo, parang sabi mo, grabe, ito, mas faithful pa ako sa kanya, pero bakit parang may bless siya? Hayaan mo lang. Hayaan mo lang because once you remain faithful to God, alam ni Lord yan, walang naitatago sa Panginoon. Alam ni Lord yung puso mo, alam ni Lord yung ginagawa mo at walang sayang, kapatid. Maaring dito sa mundo, hindi mo makita, pero nag-iimpok ka na ng kayamanan sa langit. Again, God's presence is the greatest treasure. Ang presensya ng Diyos, ang pinakakayamanan natin. At ang tunay na kayamanan ay hindi kayamanan sa mundo, kundi yaman sa langit. Ito ay ang presensya ng ating Diyos. And last 2 slides. Alam niyo po ang sabi dito? Psalm 73:28. When your treasure is in God, your heart will also be in it. Sabi dito ni Asaph, but I'll keep coming closer and closer to you, Lord, Yahweh. For your name is good to me. And I'll keep telling the world, hindi ako mapapagod na ipagsigawan sa buong mundo of your awesome works, my faithful and glorious God. Hindi ako mapapagod na sabihin sa lahat kung gaano ka kabuti, kung gaano ka nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. But I'll keep coming closer and closer to you. Kapatid, kung malapit ka na ngayon sa Lord, huwag kang mag-i-stop dyan. Come closer and closer. Lumapit ka pa sa Panginoon. At habang palapit ka ng palapit sa Diyos, mas makikita mo how wonderful God He is. For your name is good to me, and I'll keep telling the world. Kaya yung mga laging nagte-testify, yung laging ibig sabihin, talagang very close yung heart nila at makikita nila kahit sa mga maliliit na bagay na biyaya lamang yun ng Panginoon.
Yung paggalaw ng mga kamay, yung paghinga, no, pinagpapasalamat nila. Ibig sabihin, they are so grateful at naintindihan nila na ang lahat ng meron ako ay dahil yan sa biyaya ng Diyos. Walang akin. At sabi po dito, I'll keep telling the world, yung pagpunta ko po sa Israel, Mami LV, napagod na din sila makinig kasi parang araw-araw sabihin. Every time na may time, meron akong pagkakataon na ibahagi. Sinishare ko sa kanila and parang ang sarap ibahagi na it's not about me. Kasi nakita ko, I'm so weak, wala akong kakayahan. Pero alam niyo, yung power ni Lord, yun eh. The testimony is about how weak you are, but how amazing your God is. Nagulat nga po ako nung graduation po namin sa FBC. Hindi ko man po kilala, wala po ang idea, pero isa siyang head sa church ng ibang church, isa siyang mataas yung katungkulan niya. Lumapit siya, sabi niya, you know what, I'm so blessed. Narinig ko from someone yung testimony mo sa Israel. Tapos aming connection. Tapos sabi niya, I want to listen more. I want to hear more from you. Tell me more. Sabi niya, tell me more. Sabi ko, ganun pala yung nagagawa kasi na-share ko yun sa FBC, sa mga kabatchmate ko or sa ibang student. Tapos na-share na rin pala nila sa iba. At nung na-share nila sa iba, nagiging encouragement din pala yun sa iba. So, I'm just so amazed na tunay nga po sabi ko noon, nung nangihina pa po, sabi ko, hindi tutuloy ako kasi may gagawin si Lord na hindi lang ito about sa akin, kundi pag narinig nila yung testimony na yon, magiging kalahasan yun sa kanila. And truly, nakaka-bless mo. Hindi ko siya kilala, pero lumalapit sabi, tell me more. I want to hear more. No, nakaka-amaze, ganito, ganyan. So, praise God. Salamat po sa Lord. Salamat sa Lord kasi alam ko na it's not about me eh. It's all about God and it's all about for His glory. Kaya po rin po ang Panginoon, tunay nga po, that as we come closer and closer to the Lord, hindi ka pwedeng hadlangan, walang makakahadlang sa'yo na ipagsigawan kung gaano kamangha ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya kapag tayo po'y mag-testify, wag kang matatakot, wag kang mapapagod, at wag kang mapanghinaan ng loob. Wag kang mahihiya ipagsigawan kung gaano kabuti ang Diyos na meron ka. Amen? And this is the challenge for each of us, mga kapatid. Let us desire the God's presence over world's presence. Presensya ng Diyos kaysa sa kayang ibigay ng mundo. Yung mga ino-offer ng mundo na yan, basic lang yan sa Lord. Galing din naman yan sa Panginoon eh. Yung mga resources na meron tayo, siya yung provider. Siya yung pinaka-source ng lahat. At may nanaisin ka na lang rin, huwag na ang mga pansamantalang bagay lang. Be wise. Lubos-lubosin mo na. Naisin mo ang Panginoon ng higit sa lahat. Dahil for sure, habang buhay panalo ka. Diba? Mostly, pag tinatanong natin, anong mas gusto mo? Yung bata, minsan uutakan pa natin. Anong mas gusto mo? Yellow bill or blue bill? Tapos pag pinili niya yung yellow, dapat naging wise ka. Dapat yung blue. Dapat magaling kang mamili. Dapat gano'n din tayo, magaling tayong mamili. Minsan, pinagpapalit natin yung presensya ng Diyos sa pipitsuging mga bagay dito sa mundo eh. Yung pansamantalang kasiyahan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, kayamanan ng mundo. Minsan, gano'n tayo eh. Pinagpapalit natin yung walang hanggang buhay or walang hanggang kayamanan sa kayamanan ng mundo. Na kung parang lang centavos, pinagpalit mo sa 1 million. Parang pinili mo yung napakaliit kaysa sa napakalaking kayamanan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kung may pipiliin ka na lang rin, maging wise ka na. Lubos-lubosin mo na. Naisin mo na ang Panginoon ng higit sa lahat. Dahil for sure, habang buhay, panalo ka. Let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you for reminding us once again, Lord, that truly your presence is our greatest treasure. Wala nang higit pa, Panginoon, na balang araw, Panginoon, Lord, hindi mo naman titignan kung gaano kami kayaman sa mundo. But Lord, kung gaano kami kayaman sa iyong presensya, kung paano kami nag-obey sa iyo, kung paano po kami naging faithful sa iyo, Lord God, despite of the challenges, despite of the persecutions, despite of the sufferings, oh God. Because Lord, as you said in your word, the time will come
Lord God, you will accept us, you will receive us with honor. Lord, marami pong salamat. Hayaan mo po, Panginoon, na Lord, sa iyong presensya, marami po kaming matuklasan ng mga bagay. That in your presence, oh God, mas maintindihan namin ang tunay na kayamanan ay hindi po sa kayamanan ng mundo, kundi sa kayamanan po ng iyong presensya. Hayaan mo po, Panginoon, na Lord, as we come closer and closer to you, Lord God, ay mas marami pa po kaming maabot, Lord, at hindi po kami magdadalawang isip na ipagsigawan, ihayag, Panginoon, ipagkalat ang iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi po kami mahiya, Lord God, na sabihin na ikaw ay pumunta dito sa mundo, Lord God, nagsakripisyo, ikaw ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa aming mga makasalanan. Kaya salamat po, Lord, at Lord, sa JCOB Israel po na ito, hayaan mo, O Lord God, na ang pinakamaging kayamanan nito, Panginoon, ay ang presensya mo. Na Lord, ilan lamang po kami ngayon, Lord God, but Lord, you're our greatest treasure. At alam ko, Lord, na kapag inuna ka po namin, ikaw po yung naging kayamanan namin. Lord, ikaw po ang magsisend ng mga workers, ikaw po ang magsisend, Panginoon, ng mga souls, Lord God, ikaw po ang magsisend, Panginoon, ng mga makakasama po namin, makakasama ni Mami Elvie, Lord God, ikaw po ang magbibigay ng kalakasan, kapayapaan, kapahingahan, Lord, at ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay patuloy nakikilos sa aming mga buhay. Kaya, Lord, patuloy mong ibahagi, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord God, yung presensya, Lord God, patuloy mong ipakita at ipamalas, O Diyos, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, O Diyos. At lagi namin itong bubulay-bulayin araw at gabi. Lord, katulad sa buhay ni Asaph, O Diyos, Lord, makikita namin lagi, Lord God, na Lord, hindi pala worth it, Lord God, na ipagpalit, Panginoon, yung presensya mo sa mga bagay dito sa mundo. Because, Lord, our greatest treasure is in your presence. Thank you, God. Hallelujah. Patuloy mo kaming bigyan ng puso na handang magpaturo. Lord, doon nagpe-fail kami. Sabi nga po ni Asaph, Panginoon, I failed many times. Paulit-ulit. Pero paulit-ulit mo rin po kaming tinatanggap. At paulit-ulit mo rin po kaming minamahal. Maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat-lahat na kabutihan mo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, mahal ka po namin. We thank you, we love you, we appreciate you. Sa iyo po ang lahat na kapurihan, pagsamba at pasasalamat. Pagpalain mo po ang JCOB Israel, Panginoon. Lord, hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan.